Pupunta ang alin? Pupunta ba po ang anak ninyo? Nakakainis ka na, paulit-ulit ka na! Hindi naman siya talaga. Teka lang, parang tabi niya, teka. Ang specialty ko ay adobong atay balunan. Yun ang nagustuhan ni Christopher dati, no, niluluto ko. Oo, yun ba yung rason kung bakit nakuha mo yung puso niya? Hindi naman. Very ano talaga yan si Christopher. Ayaw niya ng sweet. Gusto niya yung ano, mukhang kontrabida. Ay! Gusto niya intense. Kung nagpapili ka ng kontrabida sa mga pelikula, gusto niya pati sa real life din kontrabida ka. Hindi naman. Pero I think hindi siya masyadong attracted dun sa parang masyadong maamoy yung mukha, yung ganyan, yung mukhang mabait na mabait. Parang gusto niya yata yung may pagka-fierce. Ganon. Paano yung fierce? Oo. We never cry. Nung una kayo nag-meet ni Sir Christopher, ganun yung mukha mo? We never cry. Hindi, syempre bata pa kami, so wala namang makeup. Pero kasi, yung natural sa akin na yung kilay ko, yung pa-art na ganyan, kaya kahit na hindi ako nagsalta, akala nila mataray ako. Di bali, resting bitch face tawag doon. Yung ba yun? Ayan. Ano ang pakiramdam na napaka-pogi ng anak? Pinaka mas napaproud ako kay Christoph is his discipline. Gumagawa siya ng sarili niya talagang path. At alam niya kung gaano ka-importante sa amin na magulang niya na siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Kasi kung meron man akong frustration, yun yung hindi ako nakatapos ng aking mass communications. Mass com ka dapat? Yes. And actually, I'm really planning to go back. Nasabi ko nga, baka anak, maging mag-ano pa tayo, maging, di ba, classmates or batchmates, isa sa mga subjects, di ba? Pero kasi gusto ko talaga, I wanna walk the talk. Kasi sa mga anak ko, lagi ko talaga sinasabi yung importance sa education, di ba? Na pagka pinahalagahan mo kasi yan, syempre, walang pwedeng, alam mo yun, yung mag-look down sa'yo. Kasi nga, alam nilang ikaw mismo, pinahalagahan mo yung pag-aaral. Ang mga bata ngayon, natutuwa ako na career-oriented sila. Di ba kayo, di ba? Yan ang isa sa napaproud ako sa generation ngayon. Yan, Gen Z. Yung iba kasi noon, nung panahon ng mga magulang namin, ang aga nagsisipag-asawa, di ba? Totoo. Yung magulang ko, 24 pa lang, mag-asawa na sila. Tingnan mo? 24, pinag-iiyakan ko yung isang ex ko. Tingnan mo, di ba? Pero ngayon, ang mga bata, mas career-oriented, which is good. Alam mo yon, yung hindi kagad sila nagsisettle down. I don't have to worry about it pagdating kay Christoph. He knows his limitations, he knows his boundaries. Di ba ngayon, syempre, ang ano nga lang, madali kasing parang ma-depress, di ba? Madaling ma-stress ang mga bata. Lagi lang namin payo sa kanya. Kung ano yung pinayo sa akin ng papa ko noon na anything na nag-bother sa'yo at kung meron kang doubts or decisions na hindi mo magawa, lagi yan. Alam mo, you'll never go wrong kapag nanalangin ka. Ay. Yes, oo. Di ba yun yung wit? Oh. Yeah. Ipanalangin mo, itanong mo sa prayers, tama ba to? Di ba, God? Tama po ba to, Ama, itong gagawin ko? Asahan mo, may gagamiting instrument para ibigay sa iyo yung answers. Siyempre, hindi naman literal, anak, tama, wala namang ganun, di ba? Pero may gagawin talaga. Before kasi, na Catholic school student, medyo pinilit sa akin yung religion and faith. Tapos nung nag-UP ako, doon yung parang na-question ko yung faith belief system ko na hindi na kailangan na parang by the book yung faith ko. Kaya right na mata-pointed time na parang ako na yung puso nagsasabi, God, ikaw na bahala sa akin. Ganon. Naramdaman ko, even with our generation, we're finding a new way to have a deeper connection and relationship with our faith. Yun nga, you'll never go wrong with having your faith, di ba? So, lagi naman yan, in everything that you do, lagi yan, ipanalangin mo lang, di ba? Tsaka may commitment. Pwede gawa po tayo ng isang maliit na acting challenge. Oh, sure! Ako ang napakilalang joke anak mo. Action. Tita, mahal ko po siya. Mahal ko rin ang anak ko. Pero anong gusto mo mangyari? Ano ngayon kung mahal mo yung anak ko? Ang kailangan lang po namin, ang blessing mo. Blessing agad? Bago pa lang kayo magkakilala? Ano pinagsasabi mong blessing? Sa katotohanan ng tita, 1 taon na kami. At ayaw namin sabihin sa'yo kasi hindi namin alam kung paano ka mag-react. Ayan, yan ang konti ko sa'yo. Teka lang, bigyan niyo siya ng tubig! Tubig!
Ay, yung tube. Ayan lang yung baso at tube. Pinatay mo yung mahal ng anak Wala, mo. hindi ko pa nga no-offer sa'yo yung 10 million pesos. Eh. Kaya ko. Pero yun mo na kaya pag-usap sa nanay nung jowa, pero lumalaks. Hindi, actingan lang po yun, syempre. Oo. Pero ang hindi actingan naman po, syempre may bago kayong restaurant dito sa may Yes. area namin sa Santa Lucia, Lower Cainta. Antipolo. Yes. So ito nga po yung That's Diner. It's along Santa Lucia. It's elevated Filipino dishes. Ayan, with a twist, di ba? Iba-ibang klaseng bulalo. We have the bulalong supreme, bulalong kare-kare. Meron din bulalong pares. So may bulalong pares, may bulalong mares. Ay, hindi naman. Wala. Game na game po ko, pero ang tanong ko po, pupunta ba rin po ang anak ninyo? Ah, pupunta ang alin? Pupunta ba po ang anak ninyo? Nakakainis ka na, paulit-ulit ka na. Diyos ko, teka. Talagang tinamaan siya, teka. Diyos ko.